politika kung sino man yung nagbayad sa'yo. Tandaan mo, ikaw ang umamin na bayaran ka. Ikaw hindi po ako. Ikaw ang umamin na bayaran ka. May video yan, tinalakay ko yan dito. Inamin mo yan. Okay? Ang tanong, sino ba ang kalaban niya ngayon ni VP Sara Duterte na may pangarap maging presidente? Gusto nga, dahil hindi manalo-nalo bilang senador, kandidato ng kandidatong senador, hindi manalo-nalo, laging talunan. Google mo. Hindi mo rin alam, yung amo mo natakbo ng takbo na senador, laging olat. Hindi niya nga, kaya nga niya pilit gustong palitan ng konstitusyon dyan sa PI na yan alam mo yung PI, hindi putang ina yun para sa kaalaman mo lang. Alam mo, makagago meron akong tanong. Tanga ka ba o sadyang gago ka lang? Kasi hindi ho trabaho ng isang vice president ang sumangga sa bagyo. Hindi na ho trabahong harangan ng bagyo. Wala ho sigurong taong may trabaho niyan humarang sa bagyo. Pangalawa, hindi rin niya hong trabaho ang mag-epal-epal at pumunta dyan sa mga relief tulad ng ginawa ng amo mo na pag ganun-ganun pakaway-kaway. Hindi mo alam kung nagbibigay ng relief o nagmo-motorcade, nagpo-promote ng pelikula. Pag ganun-ganun lang, tapos babato ko mo. Ito, sa ito, yan, bato. Diba? Hindi niya ho trabaho yan. Alam mo, tuturuan lang kita kasi yan ang yan ang konsepto ng ibang mga tangang katulad ng mga nagko-komentong ganyan. Palitan na lang kaya natin yung presidente. Hanap kayo ng hanap Anyway, palitan natin yung presidente. Pag nawala yung presidente, yun. Kunwari nawala si VP Sara, presidente na siya. Doon tayo magalit kasi siya na yung presidente, trabaho niya na yan. Kahit ako mismo. Kahit ako'y supporter ng mga Duterte, kung naging presidente si VP Sara Duterte at hindi niya gagawin ang kanyang trabaho na pumunta doon sa mga importanteng lugar at magkaroon ng command conference, sisitahin din na natin yan, pupunahin din natin yan. Di ba? Magandang araw mga banateros at eto na nga, magre-react lang tayo dito kay Makagago. May banat na naman tong ewan ko ba kung tao ba ito, pero meron na naman siyang hinihirit at napaka-importante na maunawaan natin kung ano tong hirit niya dahil ito sa hirit niyang pambabas niya kay VP Sara Duterte napahiyaho siya ultimo sa kanyang sariling TikTok na account. Eto po kasi yan, alam nyo, bigyan ko lang kayo ng kaunting konteksto tungkol dito kay Makagago. Ito si Makagago, aside sa gago siya, matagal na hindi ito influencer na sa politika. Ito ay, alam mo yon, mahilig lang mambash ng mga sikat na artista, sikat na influencer, para siya ay magkaroon ng views sa kanyang mga accounts, sa kanyang mga social media. So yan po ang kanyang konteksto, mangdish para magkaroon po siya ng views. Pangkabuhayan niya po yan, Manggago, para alam niyo na pag may views, may kita, di ba? So parte na ho ng kanyang buhay yan. Pero hindi ho yan pumunta sa politika until itong recently lang. At nung pinuna nga natin yan, ay walang yaho. Umamin po siya na bayaran siya. Sa katunayan, pinagmamalaki niya pa na siya po ay bayaran. At sabi pa nga niya, ako daw ang bobo dahil bumabanat ako nang hindi nagpapabayad o di umano mga ganyan-ganyan. Pero siya, matalino siya kasi ginagamit niya yung talent niya, pambabas, at nagpapabayad siya. Ano ho ba ang kahalagahan nito? Alam nyo, yan ang pinagkaiba kasi pagdating sa politika at sa mga showbiz at saka sa mga influencer. Okay lang yung sa ganyan sa showbiz, sa influencer. Kung may mga trip ka, yan ang iyong pinagkakakitaan, yan ang iyong talent, mambash. Okay yan, walang problema as long as wala kang tinatapakan at wala kang nilalabag na batas. Pero ang problema kasi, pagdating sa politika, ang usapin dito bayan. Ang pinag-uusapan natin, buhay ng bawat Pilipino. So, pahabang ikaw ay nagpapagamit sa kasamaan, manggagago ka lang dahil ikaw ay nababayaran, ay nako, ang hindi ho ang tinatamaan dito yung politiko.
yung politiko po kasi, kahit mawala sa politika yan, may pera po yan. Hindi naman po yan yung mga mahihirap. Hindi naman ganun kayaman ng mga Duterte, pero kakain at kakain po yan. Ang masama ho ay yung epekto na binabash mo ang isang politiko na magsisilbi sana sa mga Pilipinong naghihirap. Kasi ho, sila ho ang pinaka tumutulong sa ating mga kababayan, and yet wala kang konsensyang gumawa ng fake news. Nagpapakalat ka ng fake news. Ipapakita ko sa inyo kung bakit nagpapakalat ito ng fake news. At ano ho ba ang kinaugnayan nung siya ho ay umamin na bayaran? Bayaran ba nino? Alam naman po natin kung sino ang may away sa gobyerno. Siguro ito hindi niya alam. Kasi bagong salta nga lang ito eh. Wala ho alam to eh. Pero tayo, alam mo natin kung sino ang naglalaban sa gobyerno. Walang iba kung hindi ang speaker at ang vice president. Nagparinigan na ho yan. Nagbabanata na ho yan. At the same time, di pa nga ho umaten dyan sa impyerno eh. Hindi, impyerno po kasi ang kamara eh. No, totoo lang. Lahat po ng klase ng kasalanan na andyan eh. Anyway, ito, pakinggan po natin tong banat niya ha, at pasinungalingan natin itong mga hirit niya. Sa totoo lang, yung panghirit ito, pang tanga lang eh. Totoo, papakita ko sa inyo kung bakit pantanga ho yung hirit nito ha. Hindi naman sana nga pero wala eh, wala sa hulog talaga eh, wala eh. Grabe to mga boss. Umuulan, bumabaha, bumabagyo, super typhoon na po. But still, super typhoon na yung si Karina. Ayun, nag-stutter ka na. Diyan pa lang obvious na may script ka. Hindi kasi kung alam mo yon, kung ikaw ay alam mo yun, dire-diretso lang na talagang binibigay mo yung salubuin mo, may prinsipyo ka, nagkakamali ka sa words, pero dire-diretso. Yun dyan, halatang nag-iisip ka. Kung meron ka nun wala ka nun eh. Di ba? Sa totoo lang, wala kang isip eh. Pero halatang halata na merong ibinigay sa yung script na i-memorize mo at medyo nauutal-utal ka na. Dahil siguro sa pagdidikit mo sa mga Marcos, nauutal-utal ka na. Hindi, kasi yung presidente natin, nauutal-utal din yan eh. Lahat po ng mga nandyan, uutal-utal eh. Hindi natin alam kung bakit Hindi, yan ba ang epekto? Hindi, ako nagtatanong lang. Tuloy natin. And still, doesn't matter. Ang VP nyong lahat na si Sara Duterte ay pumunta, namataan, bumiyahe papuntang Germany. Kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang ina. Bakit lingon-lingon ka? Titingnan mo ba kung... Hindi, feeling ko meron tong may bumubulong-bulong dito eh. Hindi ko alam kung demonyo o Para lumilingon-lingon pa eh. Mga boss, tinatakasan kayo ng VP nyo. Tinatakasan daw. Paano na ang storya? Ano yan, jowa? Hindi totoo lang, anong tinatakasan sinasabi mo? Pag sinasabi mong tinatakasan ka, ibig sabihin nun, may responsibilidad yung ali. Diba? Para mo sinasabi may responsibilidad si VP Sara Duterte. Yan ang hirap sa atin eh. Yan ang talaga hirap sa atin eh. Pagka scripted eh. Basta ko lang sabihin sa'yo, yun na lang sasabihin mo. Alam mo, makagago meron akong tanong. Tanga ka ba o sadyang gago ka lang? Kasi hindi ho trabaho ng isang vice president ang sumangga sa bagyo. Hindi na ho trabahong harangan ng bagyo. Wala ho sigurong taong may trabaho niyan humarang sa bagyo. Pangalawa, hindi rin niya trabaho ang mag-epal-epal at pumunta diyan sa mga relief tulad ng ginawa ng amo mo na pag ganun-ganun pakaway-kaway. Hindi mo alam kung nagbibigay ng relief o nagmo-motorcade, nagpo-promote ng pelikula. Pag ganun-ganun lang, tapos babato ko mo. Ito, yan, bato. 'Di ba? Hindi niya trabaho 'yan. Alam mo, tuturuan lang kita kasi yan ang yan ang konsepto ng ibang mga tangang katulad ng mga nagko-komentong ganyan. Okay? Bakit to kanyo?
Kasi ang akala nila, ang politiko, halimbawa yung mga yung presidente, ganyan, kailangan ng trabaho nila yung namimigay ng relief. Hindi ho trabaho ng presidente yun. Kaya nga meron tayong DSWD. 'Di ba? Meron pa tayong mga iba-ibang departamento sa gobyerno na kung saan sila ang gagawa ng trabaho. Ang presidente, hindi niya ho trabahong pumunta doon, tingnan ganyan-ganyan yan. Ang gawin niya dapat, magpatawag siya ng conference kasama ang lahat ng departamento. Eto, ano report dito? Kulang daw sila. Eto, gawin nyo. Siguraduhin nyo bukas meron yan. Eto, pag wala yan, sibak kayo. Yan ang ginawa ni Pangulong Duterte noon eh. Pag may mga sakuna, bago pa magsimula yung sakuna, nagkakaroon na siya ng talk to the people, kaharap ang lahat ng gabinete. At sinasabi niya, siguraduhin nyo meron to Eto, siguraduhin nyo may tubig dito. Siguraduhin nyo may ganyan. Tapos pag bumagyo, naandun lang sila. Naka-standby, sinisigurado. Kasi hindi naman pwedeng sasangga ang presidente, pakaway-kaway, sasakay ng... alam mo kung sino huling gumawa nun? Yung presidenteng bago si Duterte. Pakaway-kaway lang din. Tapos mamimigay ng ganun. Alam mo kung bakit? Pag ang presidente nagpunta sa isang lugar, magiging busy na yan doon sa lugar na yan. Di ba? Siyempre, yun ang pagtutuunan niya ng pansin. Lahat ng puwersa ng gobyerno na pupunta doon sa kusad ng presidente. Alam mo naman, sipsipan yan eh. So, lahat ng DILG Secretary, DSWD, lahat yan, nandyan. Di ba? Ganun eh. So, magpo-focus sa isang lugar. Kaya nga, hindi ideal yung presidente mo na andun lang sa isang lugar. Dapat nandun siya nagko-command. Ito, ano na meron dyan? Kulang DSWD, anak kanyang weteng yung natin dito, dapat meron dyan. I-direct ngayon niya yung director ng DSWD dyan, o kaya yung director ng kung sino man dyan sa DILG din, kung sino yung mga, yung DOH para sa mga idhian ng daga. Hindi, kasi totoo, ganun dapat. Tapos, ano pa? Dito naman sa ganito, may problema. Ganun ang ginawa ni Duterte. Yung presidente mo, ano ginawa? Pakaway-kaway ng ganyan, Tapos namigay ko, kasama pa yung amuyong niyang si Secretary Abalos. Di ba? Pag ganun pa. Ito, mamalimos kayo dyan, di ba? Tapos kayo, hahanapin mo si BP Sara Duterte. Ano gusto mo, umupo si BP Sara Duterte, magkaroon ng command conference? Sadya ka na ba talagang lumiit ang jutak mo? Kasi ang liit ng ulo mo dyan, Hindi to mo, parang nawala na, naubos. Kasama ba naubos yung utak dyan? Hindi, ako nagtatanong lang, Kasama bang naubos yung utak mo dyan? Ang Vice President, ayon sa ating konstitusyon, magbasa ka. Magbasa ka. Ayon sa ating konstitusyon, ang Vice President, ang trabaho lang yan, pag hindi na capable ang presidente. O di kaya, sa Tagalog, sa salitang karasada, pag ang presidente inutil, dapat palitan na ng vice president. Di para mo na rin sinabing inutil yung presidente mo. Hindi ganun yun eh. Sa paghahanap ninyo kay BP Sara Duterte, para nyo na sinabing inutil ang presidente nyo. Mahinang nilalang ang presidente nyo. Yun ang totoo. Tandaan nyo yan. Habang hinahanap ninyo ang Vice President, para nyo sinasabing mahina ang presidente kaya kailangan natin ng Vice President. Ayun ang totoo. Ganyan po kayo kawalang alam sa konstitusyon o sa batas ng ating bayan na ang Vice President yan lang ang pinakatrabaho niya. Ay nako. Alam mo, eto lang bakit ganyan ang script nyo? Kasi halatang namumuliti ka kung sino man yung nagbayad sa'yo. Tandaan mo, ikaw ang umamin na bayaran ka. Ikaw hindi po ako. Ikaw ang umamin na bayaran ka. May video yan, tinalakay ko yan dito. Inamin mo yan. Okay? Ang tanong, sino ba ang kalaban niya ngayon ni BP Sara Duterte na may pangarap maging presidente? Gusto nga, dahil hindi manalo-nalo bilang senador, kandidatong senador, hindi manalo-nalo, laging talunan. Google mo.
Hindi mo rin alam, yung amo mo natakbo ng takbo na senador. Laging olat. Oh. Hindi niya nga, kaya nga niya pilit gustong palitan ng konstitusyon dyan sa PI na yan eh. O, alam mo yung PI, hindi putang ina yun ha. Para sa kaalaman mo lang. Kasi alam mo naman, wala kang alam eh. Ang PI ay People's Initiative. O, yan sa pakuno niyang People's Initiative na yan, eh, para magbagong konstitusyon at maging Prime Minister siya. Kasi nga, hindi nga ho siya maboto. O, di mo rin alam na hindi binoboto Prime Minister ng taong bayan. Ang bumoboto sa Prime Minister yung mga assemblyman, yung mga parang mambabatas. Yun lang ang bumoboto doon. Di mo rin alam. Na mahirap sa'yo, pasok ka ng pasok sa isang bagay na wala kang kaalam-alam eh. O, di ba? Ganyan no. Yan ang problema. Tinuturuan kita. Para sa susunod na bumanat ka, meron ka namang kaalaman. Babanat ka na lang, mali-mali pa. Oh, tapos ngayon sasabihin mo si BP Sara Duterte bumabiyahe papuntang Germany. Hindi mo rin alam na bawat opisyal ng gobyerno mapa-ASEC hanggang USEC, secretary, yan po bago lumabas. Okay, bago po lumabas yan. Eh sila po ay humihingi ng permit sa nakakasakop sa kanila. Halimbawa, ako ay assistant secretary ng DSWD. Hihingi ako ngayon ng travel authority sa aking secretary. Pag binigay niya yan, pipirma niya yan, pwede ka na lumabas. Okay, bibigyan ka ngayon paglabas. Sa immigration, tatanungin, ano ba trabaho mo? At saka una-una, usually, ang gamit niya mga pulang passport. Oh. So, sasabihin, public official ka. Ma'am, sir, asan po ba yung travel authority nyo? Ganun yun. So, anong ibig ko sabihin? Si BP Sara Duterte po, nung first week pa lang ng July, okay? Eh siya po ay humingi na ng permiso sa Office of the President. Hindi mo rin alam yun. Alam mo kung ako sa'yo, ako talaga sa'yo, na makagago marami natutuwa sa'yo pag nandidish ka ng mga artista. Alam mo naman, yung mga bullshit sa mga artista, nandidish pagka kakalaban mo yung mga squatter na influencer. Oh, totoo. Natutuwa yung ibang mga tao. Pero dito sa komento mo to, wala natutuwa sa'yo. Bakit? Halatang wala ka kasing alam. Totoo naman, halatang wala kang alam. Yung permit na yon na hiningi niya way before. Eh wala namang prediction sa Pilipinas. Alam mo, wala tayong kakayanan na mag-predict kung may darating na bagyo o hindi. Mahina tayo sa ganyan. Yan ang isa sa mga kakulangan ng Pilipinas na hindi mo rin alam. Ay, wala ka kasing ang alam eh. Oh. So, hindi ho alam ni BP Sara Duterte. Naka-schedule na ho yan. At yan po ay personal. Hindi na ibig sabihin, ano ho ibig sabihin ng personal? Okay, baka hindi mo rin alam. Ano ba alam mo? Personal. Maaaring ito'y magpapagamot, merong doctor's appointment, di natin alam. O maybe sa family niya, hindi natin alam. Pero personal. Ibig sabihin, pinayagan po siya na bumiyahe ng personal capacity. When you say personal capacity, para lang din sa kaalaman mo, ha? Ang hirap magpaliwanag sa walang alam. Pag sinabi mong personal capacity, pag yun ang ipinaalam mo, walang sagot ang gobyerno sa'yo. Ano ibig sabihin nun? Ticket mo, hotel mo, pagkain mo, walang sagot sa'yo yun. Ang gobyerno. Kasi nga, in your own personal capacity, kaya ka pupunta doon, personal reason. Unless, ikaw ay pinadala ng gobyerno at sinabi, oy, pumunta ka dito kasi hindi ko kaya, presidente, hindi ko kaya pumunta dyan kasi marami tayong ginagawa dito, pwede ba ikaw na lang? Ikaw magre-represent sa presidente. Yun ang tinatawag na official biyahe niya. Oh. Ito, personal ho ito. Walang ginastos ang gobyerno dito. At nakasulat ho yan sa permit na hiningi ho ni BP Sara Duterte. Anong gagawin niya? Kung meron siyang appointment at may kailangan siyang gawin, ititigil niya yun. Pangalawa, hindi naman niya trabahong pumapel. At ilang beses nang sinasabi ho ito. Kahit wala po si BP Sara Duterte, unang nagresponde sa mga relief na yan ay walang iba kung hindi yung kanyang opisina. Wala nga lang siya.
Kasi ang gusto ninyo, yung katulad ng inyong amo. Pati to si Romualdez, si Abalos, tuturo-turo, may video. Anong meron dyan? Bakit yung ganun-ganun dyan? Ganun nga. May pagkasamang pagmuya pa yun. No? Ano meron dyan? No? Hindi, totoo naman eh. Gumaganong-ganon pa sila. Anong mapapala mo doon? Walang ganun. Kung gusto mo talagang tumulong, hindi mo kailangan mag-appear doon, ikaw doon sa opisina inaayos mo. Yung logistics. Logistics, alam mo? Hindi rin. Ano ba't alam mo? Ang bira, oo. O kailangan ikaw mag-aayos doon, Tapos ito. Kita mo nga pag-relief ni VP Sara Duterte, nakasulat lang Office of the Vice President. Wala kang makikitang pangalan niya. Yung bigas ng amo mo. Romualdez Rice. O hindi mo rin alam yun na may Romualdez Rice. Mas malaki pa nga yung pagmumukha niya kaysa dun sa nabibigyan niya ng bigas. Hindi, kaysa dun sa bigas mismo, laki-laki ng tarpaulin. Gusto mo ganun, Epal? Alam mo, sa totoo lang, ganyan yan tinatanong ng tambayan kasi malaki si speaker. Tinatanong ng tambayan kung nakalunok ba ng Jollibee yan. Baka mismo si Jollibee yung mascot ang nalunok niyan. Bakit? Bida-bida eh. Hindi pwedeng bida-bida. Pambira. Bagyo ito eh. Alam mo, eto kung talagang gusto ng isang opisyal na tumulong sa bayan niya, hindi niya kailangan pumunta doon eh. Para mas mabilis. Kung ito'y executive walang problema kung ikaw meron kang gustong pagtulong, gusto mong puntahan lang yun. Doon ka lang kasi nakapokus. Yun lang yung tinutulungan mo. Pero kung ikaw executive ka, especially the president, mga DILG secretary, dapat kumukomando yan. Ito, dito ka naman. Kailangan mabilisan, hindi na yung... Kasi alam mo, pag nagpupunta ang isang presidente, isang speaker, o kaya yung... although ang speaker nasa legislative yan, pag nagpunta ho yan, halos lahat na nandoon. So yung focus nasa isang lugar. Kawawa na iba. Tapos buong araw na nandun na i-spend yung time. Kasi nga, syempre, may advance party pa yan, security ng mga tao dyan, security yung police, nung politiko. So, ganun yan. Hirap sa'yo talagang kausap. Ewan ko sa'yo. Di ba? Nakakaawa talagang taong bayan kay VP Sara. Diyos ko. Nakakaawa ang taong bayan. Siya ba ang presidente? Alam mo, ganito na lang siguro maganda, Palitan na lang kaya natin yung presidente. Hanap kayo ng hanap eh. Anyway, palitan natin yung presidente. Pag nawala yung presidente, yun. Kunwari nawala si VP Sara, presidente na siya. Doon tayo magalit kasi siya na yung presidente, trabaho niya na yan. Kahit ako mismo, kahit ako'y supporter ng mga Duterte, kung naging presidente si VP Sara Duterte, hindi niya gagawin ang kanyang trabaho na pumunta doon sa mga importanteng lugar at magkaroon ng command conference, sisitahin din na natin yan, pupunahin din natin yan. Di ba? Kasi trabaho niya yun. Ang problema, hindi naman niya trabaho ngayon yan. Alam mo, sa totoo lang kayong mga tanso vlogger, kayo ang talagang gustong magpatalsik kay Pangulong Marcos. Mr. Marcos, parang gusto ko yung policy ng mga vlogger nyo Bakit kanyo? Kasi hinahanap ang BP, ikaw naman ang presidente. Ano ba naman yan? Grabe to, mga boss. Ayun na pala yun. Walang kwenta. Alam mo, pahiya ka pa nga dito. Tingnan mo. Ayan mga komento. May 5,500 flood control project na naman. Okay lang yan. 5,000. Alam mo ba yung 5,500 na yan? Hindi mo rin alam yan. Let me educate you. Hindi ko na masabi yun. Stupid Hindi, let me educate you Bakit? Bakit kanyo? Kasi, alam niyo yan, di ba? Day before dumaan yung bagyo.
Alam mo, ito masasabi natin yan. Malupit yan. Yan ang tinatawag. Alam mo yung sa, no, yung sa mga contract. Kasi ako bilang may kontrata ako, 'di ba, para matuloy yung mga show ganyan. Meron tayong tinatawag diyan na force majeure, act of God. Ano ibig sabihin nun? Pagka nagka-earthquake, bumagyo, pwedeng cancelin. Walang penalty, walang pananagutan sa isa't isa kasi nga act of God. Force majeure ika nga. Oh. Alam mo yung nangyari na to? Itong pagyayabang ng ating presidente na achievement daw yung basura, tapos yung daw kanyang flood project control na yan, flood control project na yan na 5,500. Hindi yung ba alam? Pinagmalaki niya yan sa SONA. Kinabukasan, nagkaroon ng act of God. Bagyo. Actually, hindi pa nga matinding bagyo yan. Alam mo ba? Hindi mo rin alam. Di, tanungin mo lang sa mga hindi pa matinding bagyo yung dumaan na yun. Yun ay lang, parang ang sabi ko nga, suminga lang Ang langit Pero nagkabaha-baha. Alam mo ibig sabihin niyang act of God na yan? Ang ibig lamang pong sabihin yan mismong ang Panginoon na nagpapakita sa atin na what kind of government we have right now. Kung gaano ang korupsyon sa Pilipinas. Mantakin mo, bilyon-bilyon ang ginagastos natin sa flood control project, and yet konting ulan, baha. Yun nga ang purpose niyan. Alam mo rin ba kasi na yan ang pinakamadaling madaya na proyekto? Hindi mo rin alam. Hay! Ang hirap magpaliwanag. Ang flood control project po kasi, usually, di ba, inaano yan, beginning of the year, o yung hindi pa tag-ulan, tapos magkakaroon ng project. Tapos sasabihin tapos na. Sasabihin tapos na. So, magkakaroon ng panahon, magkakaroon ng gap. So, yung contractor dyan, at saka yung kung sino mang, anumang distrito ng lugar nyo yan, nakuha na nila yung kita nila, nabayaran na sila. Kumita na ho yung dapat kumitang kumatkong. Yung mga kumakatkong na congressman, kumita na ho. Tapos, hindi pa ho tagulan yun. So, hindi pa nila natin matetesting kung totoo ba yung, substandard ba yung ginawang flood control project. Pagdating ng tag-ulan, doon na lang natin malalaman na yung palang mga nilagay, mga substandard. Kasi hindi ho madaling makita yan. Yan ho'y nasa ilalim. Hindi ho madaling makita yung ganyang klaseng proyekto. Hindi mo pwedeng kunwari, di ba? Unlike kunwari yung bridge. Alam naman sabihin mong meron, di ba? May mga sign diyan. Requirement 'yun kung alam mo Pero hindi mo rin alam, sigurado ako. May mga sign diyan, requirement. Ito yung ginastos, ito yung DPW. May nakasulat diyan kung sino yung district engineer niyan para malaman na pinaggastusan ng gobyerno na andon. Siyempre, kung bridge yan, malalaman mo ngayon kung corruption. Makikita mo kung hindi natapos, di ba? Kasi bridge O malalaman mo kung may sira-sira. Pero yung flood control project, hindi mo makikita yan. Nakatago yan, nasa ilalim yan. Hindi ka naman pupunta dyan para i-check up pa yan, di ba? So, diyan talaga nagkakatindihan ng korupsyon ng mga congressman. Kaya ngayon, wala akong sinasabi si Romualdez yung nangurap wala akong sinasabi. Pero siya ang pinuno ng Kamara. Siya po ang pinuno ng Congress. Sa madaling salita po, siya po ay may pananagutan. Dapat niyang sagutin kung saan ba napunta itong mga project na ito. At the same time, yung DPWH. Importante ho yan na maintindihan ng bawat Pilipino. Saan na yung pera na yan? Ayan pinahiya ka Kakaramihan dyan di ba andyan naman yung flood control? Ayan boss, 5-5 flood control daw. Next president, Sara Duterte. Ang flood control po, naglaho. Isa lang ang nagsabing Sara resign as VP. Kita mo, troll pa. Walang muka. Ito mga to, we love Sara Duterte.
next president. O, ito na naman, meron na naman. Iboboto pa rin ng mga taga Mindanao yan. O, troll na naman, wala na namang muka. O, ay, nako, obvious na obvious kayo. O, sino ba ang bumoto dyan? Pag tinignan mo yung karakter, cartoons. O, kita mo naman, Jejemon. O, kita mo. Grabe to, mga boss. Di ba? Diyan pa lang, pahiya ka na. Ay, naku, pambira ka, oo. Hindi, totoo. Diyan pa lang po, pahiyang-pahiya ka na. Ikaw na yung nambash, ikaw pa yung binash. Pambira, oo. Oh. Ay, nako. Alam mo ako sa'yo makagago, kung ano man yung ginagawa mo, itigil mo na. Walang kwenta, okay? At kung sino man yung nagbabayad sa'yo, dapat isoli mo. At hindi, totoo. Kung ikaw naman nagbabayad sa kanya, bawiin nyo. Walang silbi. Nabubuking lang lalo eh. Oh. At higit sa lahat po, kung ano man yung vitamins mo, itigil mo na. Wala talagang silbi. Panira lang sa buhay. Napapahiya ka lang. Mantakin mo, yan ang makikita ng mga anak mo. May anak ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang. Yan ang makikita ng anak mo. Daddy. Binanatan ka ni Banat Bay. Durog ka. Wala ka daw alam. Gusto mo yun na makita ng anak mo? Diba? Okay lang kasi kung showbiz eh. Kasi opinion mo yun. Nambabash ka lang doon dahil opinion mo. Pero yung ganyan, marami ka pang kakainin bigas. Ay, although mahal ang bigas. Humingi ka na lang dun sa Romualdez Rice. Diba? Mahirap eh. Wala ka talagang patutunguhan pag ganyan ng vlog mo. Mas mabuti pa siguro, matulog ka na lang. Baka magkaroon ka pa ng silbi.